po ba tayo mga kapatid sa pagkakataon ito? Hallelujah! Hayaan po natin mga kapatid na ating pagpupuri ay ibigay natin sa Diyos na may kasayahan. Hallelujah! May nakalak sa ating mga puso. Hallelujah! 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 Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hindi lang po tayo mga kapatid ang natutuwa sa ganitong pagtitipon, kundi sa lahat ang ating Panginoon. Nakikita po niya mga kapatid ang ating sigasig sa ating pong mga pagdalo at pag-involve para po sa kanyang gawain. Kaya hayaan po natin sa bawat pagkakataon ay maibigay natin lagi sa Kanya ang pasasalamat at ang pagpupuri. Kanina nga po sa mga patotoo, no, meron pong mga kahit sa simpleng patotoo na ikita po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. So, pag sa Diyos po mga kapatid, hindi lang yung hindi lang yung sweldo eh. Meron pang incentives, meron pang bonus, ano pang gusto nyo ilanda. Grabe po pag tayo ay nasa Panginoon. Hindi po natin kayang ma-imagine yung kalakhan, yung kadakilaan ng Panginoon sa ating pong buhay. At sabi nga po ng awit, He gets sweeter and sweeter as the days go by. So sa bawat araw po mga kapatid, kung tayo ay magtatawag sa Kanya, mayroon pong laging magiging dahilan kung bakit lalong mapapaibig tayo sa Panginoon. Amen? Dahil napakarami po mga kapatid na bagay na ginagawa niya sa ating pong buhay. Kahit po yung hindi lang sa mabubuting bagay, kahit po yung ating pong pagkilala kung sino siya. Amen? Yung pag-recognize sa kanyang kapangyarihan, ito po mga kapatid ay magbibigay ng malaking kainhan sa ating pong pananaw sa buhay. So, hayaan po natin na ang bawat sitwasyon, di lamang kapag kami mga gawain, kundi sa bawat sitwasyon ng ating buhay, tingnan natin kung ano ang itinuturo ng Diyos, ano ang leksyon na kung pwede po natin matutunan. Ano po mga kapatid, ang patuloy na ang pagpapalang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Dahil alam po natin, ang pagpapala ay hindi lamang po in terms of material and financial things. Kundi sa spiritual po, sa emotional, sa psychological or social aspects, ay pwede po pumilos na mahimala ang Panginoon sa ating buhay. And minsan nga po may mga patotoo tayo, hindi natin ma-verbalize o hindi natin ganun malitaya dahil parang nakakahiya, nabanggitin pa, parang confidential na yung bagay na yun. Pero nandun pa rin ang katuwaan na tayo po mga kapatid ay pinagtatagumpay ng Panginoon. Minsan pa, hindi natin tunay na walang pagkalugi sa pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Manalangin po tayo sa Panginoon at isama po natin ang ilang pong mga prayer request ng ating pong mga kapatid at mga kasamahan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat ng araw na ito, Panginoon, isang oportunidad upang Ikaw muli ay amin pong kinanlin at pasasalamatan sa aming pong buhay. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na Ikaw po ang pumasagitna sa bawat isa sa amin at aming pong banal na kalooban ang makayag upang nansa ngayon. Makita namin may kabuluhan ang bawat pagkakataon na nagkakaatikod kami sa iyong pangalan. At ang iyong ang pangako, may 2 o 3 nagkakaatikod dahil sa iyo, Panginoon, ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord Jesus, Ikaw po ang sumama sa amin sa mabuuan ng aming pag-aaral ng iyong mga salita at gamitin mo po ang iyong lingkod na magpahayag ng iyong mensahe at gamitin po ang bawat isang naririto ay maging bukas, Panginoon, ng pandinig upang sa gayon ang iyong pong mga salita ay patuloy na magturo at magbigay ng gabay sa aming pong pang-araw-araw na buhay.
special prayer, Panginoon, para kay Sister Reza. Dalangin po namin, O Diyos, na ang interview niya bukas, ang trabaho ng kanya pong pinag-a-applyan, Panginoon, ayon po sa iyong banal na kalooban, ay bigyan mo po ito ng kasagutan. Kung ito, O Diyos, ay posisyon para sa kanya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ito ay matanong niya. Bigyan mo siya ng ganap na pananampalataya. At bigyan mo rin siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo upang masagot niya ng maayos, Panginoon, at may confidence, O Diyos, ang anumang mga katanungan na ibigay mo sa kanya bukas. At hayaan mo, Panginoon, ang katagumpayan ay kanyang pumata mo sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. At yun din naman po, O Diyos, hiningin po namin, Panginoon, ang kagalingan para po sa batang si Logen, sa kanya pong karamdaman ngayon, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na ito man ay simpleng lagnat, Panginoon, subalit Lord, alam namin na anumang klaseng sakit ay kaya mong bigyan ng kagalingan, Panginoon. At ikaw po ang doktor, ang mga doktor, higit sa lahat inaasahan namin upang maggawad, Panginoon, ng panunumbalik ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawan ng bata nito. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. At yun din naman, O Diyos, amin pong idinadalangin, Panginoon, si Sister Lou Manalo, ang kanya po, Panginoon, pagsasaayos ng kanya pong passport at visa, Panginoon, upang makapunta po siya sa kanyang kapatid sa Canada. Lord, pili namin, Panginoon, na ikaw po manguna sa kanya. Paglakit-lakitin mo ang lahat ng mga bagay, yamang alam mo ang kalagayan ng kanya pong kapatid sa critical na kondisyon. Dalangin namin, Panginoon, na silang magkakapatid ay magkaroon ng mapapalakasan sa isa't isa. Ikaw nga po, Diyos, at siyang magbigay ng panguna sa buhay ng kanya pong kapatid. At alam namin, walang distansya sa pananalangin. Ikaw po magbibigay sa kanila ng pag-asa at patuloy na pananampalataya upang kung anong iyong kalooban sa buhay ng kanyang kapatid, ito po ay magkaroon ng kaganapan ayon po, Panginoon, sa iyong pamamaraan. At Lord Jesus, ang bawat isa sa aming naririto, kami po, Panginoon, ay lubos na nagagalak na ikaw ang laging nagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord God, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay, maging ang gawain ito. Maraming pong salamat. We claim the blessings, we claim the victory of God. In your name, in Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Makaupo na po ang bawat isa sa inyo. Kayo po ay natutuwa na narito rin si Brother Ariel. Nakasama po natin upang mag-aral ang salita ng ating Panginoon. Nakita po natin kung paano ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng kagalingan at ang paggabay niya sa Maranan family ay lagi po naririyan. Amen? Sa pagkakataon po ito, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin yung pong paparating po, mga kapatid, na yung dating pong linggo o sanglinggo na alam po natin ito ay inaalaala ng sabihin natin sangka-Kristyanuhan. Yan. At tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang Holy Week. Next Wednesday po, next Friday, sa isang linggo po yun, ay wala po tayong gawain. So, sasamantalahin po natin itong Wednesday and Friday na magbigay po tayo ng mga information and at the same time, lubusan po natin maunawaan para ba kung paano ang Kapaskuhan, bagamat alam po natin hindi yun ang mismong petsa, yung December 25, ay atin po ito mga kapatid pinapaliwanag at ang lugar sa tao. Ganun din po itong Holy Week na paparating, mga kapatid, although may mga pagkakaiba pa rin ilan doon po sa commemoration ng okasyon ito ay bibigyan po natin pagpapaliwanag sa bawat isa. At yamang ito po ay patungkol sa ginawa pong
aklat po ng Mateo, Mateo chapter 27. Babasahin po natin from verses 45 to 50. Mateo 27, 45 to 50. Ganito po ang isinasaad. Sundan niyo po ako. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At ang malapit na ang oras na ika-9 ay sumagot si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang magmarinig ito ng ilan sa nakakatayo roon ay sinabi, tinatawag ng tao ito si Elias. At pagkara ay tumakbo ang isa sa kanila, kumuha ng isang esponga at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y iligtas. 50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Alam po natin ito ang kaganapan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Ito po ang parang sabihin natin, pinaka-climax noon pong ginawa niyang pagpapahayag sa laman. Sabi nga po, nababanggit natin na He was born just to die. Siya po ay ipinanganak upang mamatay. At yan po ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, atin po usang pag-aralan, yun po tinatawag na timeline ng Holy Week. Kasi kung minsan po, meron tayong mga narinig na mga araw na kumbaga ay kanila pong inaalaala at nararapat po na alam din natin na sa Biblia kung ano ang mga pangyayaring yun. At least, yun pong sequence of events ay mayroon po tayong kaalaman. Now, when it comes po sa order or sequence of events during Holy Week, ay hindi po mga kapatid, eksakto ang pagkakasunod-sunod nito. Mayroon pa rin po, sabihin po natin, hindi pagkakaisa sa presentation ng mga Bible scholars. Pero sa pamagitan po mga kapatid ng timeline o research mga kapatid ay ang i-represent ko po sa inyo mga kapatid ay at least an approximate outline of major events. Kasi meron din po tayong i-represent mamaya na kaunting sinasabi ng iba patungkol po doon sa order of events. Dahil na po ito ay 1 week, may specific days po sila na binabanggit. Now, when it comes po doon sa ating dating pananampalataya, meron pong tinatawag na Lent o sa Tagalog po ay Quaresma, diba? At nagkakaroon po sila ng 40 days na para pong kanilang ginugugol ito sa kanilang pong pagpapakumbaba at pagsisisi. May mga sakripisyo po silang ginagawa mga kapatid. Yung isang pong hipag ay napakahilig po niya sa Facebook. Pero would you believe for 40 days since noong po magkaroon ng celebration sila ng Ash Wednesday, ay hindi po siya nagka-Facebook up to now. Ibig sabihin, may sacrifice siyang ginawa. Ibig sabihin, tatapusin niya yung 40 days na yun para ipakita niya sa kanyang anak, sa kanyang mga anak, at sa kanyang sarili na mayroon siyang sakripisyo
ginawa. I hope mga kapatid, yung nasa mga pananampalataya, magkaroon tayo ng tunay na sakripisyo. Kung nagagawa po yan ng iba, mga kapatid, how much more kung tayo po, mga kapatid, ay magkakaroon din ng isang tunay na sacrifice for the glory of the Lord. Amen? So, nagsimula po, mga kapatid, yung tinatawag na Ash Wednesday, na naglalagay po sila ng abo na konting krus sa kanila pong noo. And from that time hanggang matapos po, mga kapatid, yun yung last week of the Lenten season, yun po ang tinatawag na Holy Week. At this year po, tumapat nga po ito, mga kapatid, by starting po Sunday, ito po ang tinatawag nilang Palm Sunday, ang linggo ng palaspas. At titingnan po muna natin, ayon po sa pagkakasunod-sunod, kasi mayroon din pong pagkakatulad doon po sa presentation din ng ibang mga denomination. Ito pong pagkakasunod-sunod from Sunday to the next Sunday. So, ang una nga po, in the order of events dito po sa Holy Week, ang day 1 nga po ay Palm Sunday, the triumphal entry. Sa atin po, yung pong Holy Week tumatapat po either month of March or April. Sa Jewish calendar po, ito ang tinatawag na month of Nisan. So kung saan man po tumapat yung month of Nisan, in particular days na kung saan ay ino-observe po nila, mga kapatid, especially yung Passover, ay doon naman po natin isineselebrate katapat doon po sa ating kalendaryo. Okay? So, yung Palm Sunday nga po, yun yung tinatawag na pagpapasimula ng Holy Week, kung saan ang mga hakbang po ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon po ng kaganapan. So, yung pong tinatawag Sunday before His death, Jesus began His trip to Jerusalem, knowing that soon He would lay down His life for the sins of the world. So dito na po, mga kapatid, siya po ay papasok sa lugar ng Jerusalem. Kanya po, mga kapatid, pinauna ang kanyang dalawang alagad upang nang sa gayon, ihanda po yung donkey na kanya pong sasakyan. Now, when it comes po, mga kapatid, pagka pinag-usapan po ang royalty, ang sinasakyan po ng isang hari o ng isang prinsipe ay walang iba kundi ang kabayo. Pero nakapagtataka na ang ating Panginoon ay hindi po kabayo kanyang ipinakuha, kundi isa pong asno, na kung saan bagaman kagamit-gamit din po noon ang asno when it comes to transport, ay nakapagtatakang ito po ang kanyang ginamit. Pero nang ito nga po ay kanyang maipakuha, ito po ay kanyang sinakyan habang siya po ay pumapasok patungo po sa Jerusalem. Without knowing doon po sa mga karamihan at that time, na ginaganap na po nila yung propesiya tungkol sa pagpasok ng Mesiyas na may katagumpayan sa lugar ng Jerusalem. Tingnan po natin, mga kapatid, in the book of Zechariah. Zechariah chapter 9. Ito po ay binigyan pansin ni Propeta Zacarias upang ipaabot sa mga Israelita na darating ang pagkakataon na ang Mesiyas ay papasok sa Jerusalem sa ganitong pamamaraan. Sa Zacarias chapter
verse 9, ang sabi dito, "Magalak kang mainam o anak na babae ng Sion, umiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang kabayo, sa isang asno, sa isang babaeng asno na anak ng asno, or sa isang batang asno na anak ng asnong babae." So, makikita po natin na ito po ay kaganapan doon sa sinabi ni Propeta Zacarias na ang ating Panginoon ay papasok sa Jerusalem sakay ng isang asno. At nandoon, ang karamihan po ay welcome siya na mayroon pong pagsisigawan at mayroon niya pong pagwawagayway na mga palaspas. Kaya po tinawag na Palm Sunday. Dahil may mga, yung kanilang mga kasuotan, yung mga sanga ng kahoy, basta yung parang as in, yun pong pagdaan ng isang hari. Although it was a humble welcome, di tulad ng ibang mga mararingal na carpet siguro at kung ano mang yung una talagang siguro ipapagawa nila yung mga robes na daraanan ng hari. Pero ito po, bagaman simple, maaring maalikabok na daan yung kanya pong tinahak, pero siya po ay winelcome at sinabi sa kanya, "Hosana sa anak ni David, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Amen? At nandun nga po na may mga alam po nating mga tao ng kautusan na ang sabi nila sa Panginoong Yesus, "Hindi mo ba patitigilin yung mga taong yan? Parang sa kanila ay isang kapusuhan yung kanilang ginagawang pag-welcome sa ating Panginoon." Parang sino ba itong si Jesus? Bagamat siya ay popular, parang hindi siya dapat iangat sa gayong kalagayan. Pero nandoon po ang sabi ng Panginoon na kung titigil sa pagsigaw at pagpupuri ang mga tao, hindi ang mga bato ang siyang sisigaw. So, nakikita po natin na ito po ay ayon sa nakalagay sa banal na kasulatan na yun po Palm Sunday na kanila po inaalaala. Ito po yung time ng ating Panginoon ay pumasok sa Jerusalem na mayroon pong pagpupugay ang karamihan sa pagpasok ng ating Panginoon. And then after that po, mga kapatid, nagkaroon pa po ng mga ibang activities, pero siya po ay muling bumalik doon sa lugar ng Bethany. Ito po ay isang lugar about 2 miles east of Jerusalem. And most possibly, doon po siya nag-stay sa tahanan nito po si Maria, si Martha, at saka po si Lazarus. Kasi ito po ay kanya pong mga kaibigan at ito po ang kanyang tinitigilan kapag siya po ay pupunta in the place of Jerusalem. Now, on day 2, ito po ay parang tapat ng Monday, ang ating Panginoong Jesucristo po ay bumalik muli doon sa lugar ng Jerusalem. Upang nang sa gayon ay magkaroon ng isang panibagong set of activities kung ano man ang gaganapin niya sa araw na yaon. Now, along the way ay nakakita po siya ng isang puno ng igos na kung saan ay naghahanap siya ng bunga, wala po siyang makita. At ito nga po, mga kapatid, ay kanyang sinumpa. Nandun po na nilagpasan na po nila yon. And then siya po ay pumunta doon sa templo kasama ang kanyang mga alagad. Nandun nga po sa templo ay ginanap yung tinatawag na nakita niya po, no? Kasi malapit na po yung Feast of Passover. Kagulo na po mga kapatid doon sa templo at marami pong
mga Hudyo na nag-uwian mula po sa iba't ibang lugar at gusto po makipag-celebrate ng Feast of Passover. Ang nakakalungkot lang po, mga kapatid, ito ay sinasamantala ng mga money changers. Yan, yung mga, alam po natin kung sa ating kapanahon yan, nagpapapalit ng dolya, ng yen, iba-ibang klase pong mga currencies. So sa kanilang kapanahonan, kasi nga iba-ibang bayan ang kanila pong pinanggalingan, sila po ay nagpapapalit upang nang sa gayon makabili ng ibig po nilang bilhin in accordance po doon sa kanila pong mga pag-aalay at pakikiisa sa celebration. Kagulo po, no? Doon sa templo, na animoy naging palengke na yung templo. Kaya nang makita ng Panginoon, ay lubusan po siyang nagalit. Ito ay pagkagalit na hindi po ito sa ikapagkakasala. Kasi may galit po na pinagkakasala natin eh. Pero ito po ay holy anger or indignation sapagkat ito po ay pagkabuhi doon sa ginagawa na karupihan na ginawa ng mga tao doon po sa lugar ng templo. At ang sabi po niya, ang aking templo ay nararapat tawaging bahay panalangin, ngunit ginawa ninyo na hugad ng pagnanakaw. So nandun po, kumuha siya ng pamalot, pinag-ahapit at pinagtutumba yung po mga lamesa, at ginagamit po nila mga kapatid sa pagpapagitan ng mga pera. Nandoon na hindi po naging kasiya-siya yung pagkakataon yun. Ayaw kasi ng Panginoon na marumahan ang kabanalan ng templo na nararapat ay maging sentro ng pagsamba. And then, on that night again, maaari pong bumalik siya doon sa tinatawag na sa Betanya at muli ay siya po ay tumigil doon sa bahay ng kanya pong kaibigan. Now, on the third day, ito po ay Tuesday. Tawag nila Holy Tuesday. Yan pa. Bawat araw ay parang nagiginawa holy. Holy Monday, Holy Tuesday. Yan. So, noong po ikatlong araw na, ay uli bumalik na naman po ang ating Panginoon sa lugar po ng Jerusalem. At nandoon na siya po, mga kapatid, ay muling napadaan sila doon sa kanya pong sinumpa na igos. At nakita ng kanyang mga alagad na ito po ay natuyo. Panginoon, gulat na gulat sila, Panginoon, yung sinumpa mong igos kahapon. Tuyo mo na kayo. Sino nga ba naman? Eh kahit nga yung putulin mo hindi naman agad matutuyo yun. Na ganong kabilis, kahit na kinabukasan di ba galing pa rin yun? Pero nagtaka sila. So nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nandoon po, maaaring ito ay nagpapahayag na kung paano may pagkatuyo yung igos dahil hindi namumunga. Ang kanila pong kapanahonan noon ay panahon ng pagbaba sa espiritual na kalagayan. At nang dumating nga ang Panginoon, isa ito sana magandang balita. Pero ang Mesiyas na dumating sa kanila, hindi po nila tinanggap. Kaya isa pong pagbaba sa espiritualidad ng mga Hudyo ang nangyari sa kanila. Kaya nandoon parang ang Jerusalem, ang mga Hudyo, walang pagbunga, kaya nung sinumpa nagkaroon po ng pagkatuyo. Kaya alam po natin na ang mga Hudyo ay tinalikuran ng ating pong Panginoon at bumaling sa mga hintil sapagkat nakita niya ang mga hintil at ay may mas puso na tatanggapin siya. Kaya nagkaroon po siya, mga kapatid, ng ganitong klase ng kapahayagan. So, marami po ay sa
karamihan, ito pong mga Pariseo. Tingnan natin sa Mateo chapter 23, ito po ang pagkakataon na talagang ipinahayag po niya ang pagkagalit dito po sa mga Pariseo. Dito po nakalagay, mga kapatid, ang kanya po, mga kapatid, na pagsalansang sa kanila pong mga kasakiman, sa kanila pong mga pagkabulag. Nasabi po sa verse 24, tingnan natin kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo, saban ninyo mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaibabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapot sa loob ay puno sila ng panlulupig at kalakawan. Ikaw, bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. 27, saban ninyo mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaibabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na kalumal-lumal. Gayun din naman kayo sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao, datapot sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. So, gano'n na lang po ang galing ng Panginoon. Doon niya ipinahayag, direktahan sa mga Pariseo na legalistic. Talagang para mag-word for word ay kanila pong sinusunod ang batas ni Moises. Pero nandoon na ang kanila pong puso ay malayo sa ating pong Panginoon. Nandoon ang pagpapaimbabaw sa kanila at hindi po sila kinalugdan ng ating pong Panginoon. And then, in the afternoon po, mga kapatid, nang sila po ay umalis na doon sa Jerusalem, sila po ay dumaan doon sa bundok ng Olibo. Na doon po sa bundok ng Olibo ay kitang-kita po, mga kapatid, ang syudad ng Jerusalem. At that point po, mga kapatid, doon po niya ipinahayag yung po tinatawag na Olivet Discourse. Yan po yung nakalagay sa Matthew 24, na kung saan nang sila po ay nandoon na ay pinamalas ng kanyang mga alagad ang gusali ng templo, diba? Parang napakaganda ng templo. Kitang-kita po nila, mga kapatid. At ang sabi po sa kanila ng Panginoon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Darating ang panahon, lahat ay iguguho sa banal na dakong yaon. So, doon po niya itinuro yung sa Matthew 24, yung patungkol sa kanya pong ikalawang pagparito. Yung mga tanda ng kanya pong pagparito, yung magkakaroon muna ng mga lindol at mga limaan. Alam po natin yung diniscuss niya po dito, magkakaroon po ng matinding kabigatian na noon pa man ay hindi pa nagaganap at hindi na magaganap pa. Ibig sabihin, one time lang po ito, magkakaroon po ng kaganapan. At ito po yung sinabi niya na abomination of desolation, ayon po sa sinabi ni Propeta Daniel. So, ito po niya i-discuss na kinakailangan magkaroon ng paghahanda, ng pagbabantay ang bawat isa sapagkat walang nakakaalam ng araw o oras ng kanya pong pagparito. On this day also, it is most possible daw po na itong araw din ito ang pagkakataon ni Judas Iscariote na siya po ay makipagkasundo doon po sa mga tao sa Sanhedrin upang ipagkanulo niya ang ating pong Panginoon.
And then, after a tiring day, sila po ay bumalik doon sa Betania upang doon po muli magpalipas ng gabi. Now, yung pong sumunod na araw, that is a Wednesday, ito po ay tinatawag na Silent Wednesday. Ayon po sa tradisyon, sapagkat wala pong ipinahayag ang Biblia tungkol sa pangyayari on this day, at maaaring sinasabi nila na nanatili po sila doon sa lugar ng Betania upang nang sa gayon ay para ba makipag-fellowship dito sa kanilang kaibigan, si Maria, Marta, at si Lazaro. Alam po natin na dahil nga noong mga nakaraan lang araw, binuhay niya po muli si Lazaro, kaya po lubusan po siyang kilala noong mga tao doon sa Betania. Kaya marahil po ay marami ding mga tao ang nanampalataya, at marahil nung siya ay nandoon, ay yun po ang pagkakataon na nagkaroon sila ng pakikipag-usap sa ating Panginoon. So, wala po masyadong nabanggit tungkol sa araw na ito hanggang pumasok po yung Thursday, yung araw po ng Huwebes. Again, bumalik po mga kapatid sila doon sa lugar ng Jerusalem, pero bago po lubusang bumalik ang Panginoon, inutusan po niya itong si Pedro at si Juan upang mauna at ihanda ang kanila pong Passover meal. At ito nga po yung ipinaliwanag ko nung nakaraan about yung pong pag-observe natin ng communion. Ito po yung tinatawag nilang Holy Thursday. Yan. Na kung saan ay naghanda na po ng isang hapunan dahil kapanahunan po yun ng Pasko. Pag-alala nga na nagtagumpay ang bansang Israel noong ang ika-10 salot ay ibinigay ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa hambalang pintuan ng mga pamilyang Hudyo, ay hindi po sila nagkaroon ng pagkapuksa ang kanilang po mga panganay na lalaki, kundi yaon lamang mga pamilya ng Egyptyo at ang kanilang mga hayop ay naapektuhan doon po sa salot na yaon. At doon gabi rin po yun, sila ay pinalayas mula po sa Egypto at nagkaroon ng panglaya. Yun po mga kapatid, yung Passover meal na yon na kinain po, yun ang kahuli-hulihang hapunan nito pong mga Hudyo, and then sila po ay pinalaya ng Panginoon palabas ng Egypto. Yun din po ang same Passover na gusto po nilang i-celebrate. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, ipaghanda ninyo ng pagkain at yung lugar na ating pagtitipunan para sa Pasko. And then, alam po natin ang nangyari na bago nga po sila magkaroon ng Passover meal, inugasan ng Panginoon ang kanilang paa at yun po ino-observe natin foot washing. And after that, nagturo siya nga na kung nais ninyo na magkaroon ng kayo ay maging dakila, dapat kayong magpakababa. Kagaya ng ginawa niya, halimbawa na siya ay Panginoon pero siya ay naghugas ng kanilang mga paa. After that, yun nga po, kumuha na siya ng tinapay, kumuha po siya ng saro na mayroon pong katas ng ubas, at yun po mga kapatid, yun po ang sinusundanan ngayong halimbawa para po sa ating communion. And right after that, alam po natin ang nangyari, pumunta po sila doon sa lugar ng Gethsemane, na kung saan na isinama niya lang po yung kanyang 3 pangunahing mga alagad na kaibigan, si Santiago, si Juan, at saka po si Pedro. At nandoon na ang ating Panginoon ay nanalangin na may kasibian na sinasabi niya po ang kanyang pawis ay pumatak na kagaya ng dugo. Ibig sabihin, galot kasibi ang kanyang pong pananalangin. Up to the point na dumating na po itong si Judas Iscariote, kasama ang mga kawal na Romano, at
hudyat ay kung sino ang aking hahagkan, yun ang inyong dadakpin. At nandoon, nagulat na lang yung kapwa niya, mga alagad, si Judas, na noong during po ng Passover meal ay kasakasalo pa nila. Talagang ipinapagawa ng Panginoon na siya ay kaibigan. Pero ang sabi niya po sa banal na kasulatan, yung kanyang mismong kaibigan, para bang sumipa sa kanya. Nagtaas na kanyang sakot laban sa kanya. Yun po sabihin, nagkanulo sa kabila na for 3.5 years ay kasama po nila. So siya po ay dinakip, mga kapatid, and at that point, ay siya po ay iniharap at inakusahan ng kung ano-anong klase, and he was under trial. At ito po ay hindi ayon sa batas. Kumbaga ay wala pong proper order in the court na ginawa. Kundi siya po, mga kapatid, ay para bang hinatulan ng ayon po sa kanila pong kagustuhan. Hanggang, alam po natin, mga kapatid, in the early morning, while Jesus was on trial, ito pong si Pedro ay itinatuwa naman siya. Na ayon din sa sinabi ng Panginoon, bago tumilaw ang manok, ay makatatlo akong beses na itatapwa. Ito po yung pagkakasunod-sunod. And then hanggang mag-uumaga na po, mga kapatid, at ito po ang pinakamatinding pagkakataon doon sa tinatawag po Passion Week. Ito nga po, mga kapatid, yung kung saan siya po ay pinahirapan, siya po ay, sabihin po natin, nilagyan ng, ibinigay na siya nitong si Pilato sa mga tao, at sabi niya, sino gusto niyong pawalan ko? Kasi alam po yun parang kapistahan, dahil silang pinawawalan talaga na isang bilanggo. At ang sabi niya, sino gusto niyo na pawalan ko? Si Barabas, alam po natin isang kriminal, napakasama kong tao. Itong si Jesus, na sinasabing inyong hari na mga Hudyo. So, nandoon po, mga kapatid, pagkatapos siya pahirapan, lagyan ng koronang tinig, pagluluran, pagsasampalin, ganun po kailan ginawa sa kanya. At iniharap na siya sa mga tao na nandoon na nangihinan na siya. Ang mga tao ay nagsigawan na sa kabila ang ginawa ng Panginoon na pag-abot sa kanila, na pagtuturo sa kanila, na pagpapakain sa kanila, di ba? Libo-libong mga tao, nandoon sila ay sumigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Kahit na itong si Pilato ay nagbugas ng kanyang kamay at sabing, ako ay malinis ang aking kamay sa dugo ng taong ito. Pero alam po natin, iniingatan niya ang kanyang reputasyon bilang isang politiko. Pero at the end, alam po natin, mga kapatid, na siya po ay ibinigay sa mga kawal at siya po ay pinahirapan at pinagdala nga ng krus papunta po doon sa tinatawag na Kalbaryo. Grabe po, hanggang sa siya po ay ipako sa krus, alam po natin ang naganap na kung saan ay pinagsugalan ng kanyang damit, pinaghati-hatian. Tapos yung kanyang tunika, na dahil ito ay diretsyo, yung ibang ang tahi ay diretsyo. So, hindi po kayang mapagpulit-pulit. Pinag-anuhan po nila, parang pinagsugalan kung kanino mapupunta. Kaya yung pong sugal, mga kapatid, aside sa talagang sabihin natin sugal, hindi mo sigurado kung mananalo o hindi. Kaya ito isang kamuhi-muhing bagay. Sapagkat ganito ang ginawa nila sa gabi ng ating Panginoon. Kaya ang pagsusugal po ay isang kamuhi-muhing bagay sa harapan ng ating pong Panginoon. And about the 9th
or the third hour. Ito po ay alas 9 ng umaga. Siya nga po ay pinagdala ng krus at ipinako doon. No? Yun po ay alas 9 ng umaga. Hanggang tumagal po siya mag-aalas 3 ng hapon. Yung po ang tinatawag na 9th hour na kung saan ay nagpaalam po siya, it is finished. Inabilit niya ang kanya pong spirito at yun po, nagkaroon siya ng kamatayan. By 6 p.m. of Friday, according to tradition pa rin po, ito pong si Nicodemus at si Jose na taga-Arimatea ay kinuha nga po nila ang katawan ng ating Panginoon kasi kinabukasan ay araw ng Sabat. At hindi, although sa kanila po mga kapatid, iba po kasi ang orasan nila. Sa atin ay midnight to midnight. Diba, alas 12 ng gabi o madaling araw, doon po nagpapalit ang atin pong araw. Ngayon ay Wednesday, mamaya alas 12, Thursday na po. Pero sa kanila, pag sabi, halimbawa ay kanina ay Wednesday, noong pumatak ng alas 6 ng gabi, Thursday na ngayon sa kanila. So, iba po ang kanilang orasan. 6 o'clock po ng gabi. Kaya, bago mag 6 o'clock, kailangan maibaba ang katawan ng ating Panginoon at nang sa gayon ay kanila pong malagyan ng pabango, mga spices and perfume. Siya po ay maibalot at inilibing nga po siya doon sa libing ang inihanda para po dito kay Joseph of Arimathea. So, parang sa ngayon, no? Bumibili sa eternal. So, may nakahanda na po at mayaman itong si Jose. Kaya po, yung inuka sa bato ang naging libingan. So, pamayaman yung naging libingan ng Panginoon. Kaya po, doon po siya inilagay. Before 6 p.m., nandoon siya po ay inilagay doon sa libingan. And then, the next day, according to tradition, it's a Saturday. Ito nga po yung araw ng Sabat para sa kanila. Dahil nga po araw ng Sabat, ay wala po silang gagawin dapat na ano pa man kapag katrabaho. It was a day of rest for them. Hanggang dito na nga po ang ating Panginoon ay nakalibing hanggang noong the next Sunday. At ito po yung tinatawag na Resurrection Sunday. Ay ito na po ang culmination of the Passion Week. Na kung saan kumanta po doon ang mga babae, si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago, si Joanna, at si Salome. Ito pong mga babae, ito ay kasama-sama o sumusunod sa ating Panginoon na siya po ay nagkakaroon ng paghihirap hanggang doon na siya ay ilibing. At ngayon nga, dahil tapos na ang Sabat, gusto po nila na muling bisitahin ang Panginoon. At sabi nila, paano yan? Sino ang magbubulong ng bato? Kasi nga po, hindi naman pintuan mismo eh. Alam po natin, according to tradition, ito po ay bilog na bato at kailangan ibulong upang makapasok po sila sa pintuan. Ay nagkaroon po mga kapatid ng problema kasi nga, ang sabi ng mga kawal ng Hudyo, paano yan, Pilato? Sabi nitong si Jesus, siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Baka yan ay nakawin ang kanyang mga alagad at sabihin na buhay na maguli. So, kinakailangan maselyuhan ng mabuti ang pintuan ng libingan. Kaya pinaselyuhan po yun. Kaya wala makapagbubukas. Nang pagpunta ng mga babae, nandun ang problema sila, paano natin may gugulong ang pintuan at malalagyan ng pabango ang Panginoon kasi para hindi siya magkaroon ng kabuluhan kaagad. At nandun po sa pagpunta pa lang nila doon ay napakita po sa kanila mga kapatid ang isang anghel at nakita nilang bukas na ang pintuan.
yun nga po, sinabi ng anghel na siya, ang ating Panginoong Yesus, ay muling nabuhay. At ang sabi nila, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako, wala na siya rito, siya ay nabuhay na mag-uli na kagaya ng kanyang sinasabi na siya ay kasakasama lupa. At nandun po na mayroon pong mga eyewitness accounts na kung saan nagpapahayag talaga na siya po ay nabuhay na mag-uli, nangangahulugan na hindi po itong mga kapatid, isang alaman, isang kwento-kwento lang, tunay na nabuhay ng mag-uli ang ating Diyos. Hallelujah! 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 By Friday po, mga kapatid, sa ating pong prayer meeting, ay bibigyan pansin ko po yung tinatawag na ano ang paniniwala ng iba patungkol po, mga kapatid, sa sequence of events. Now, bagamat information lang po ito at maaaring sabihin natin na sa bagay, narinig na rin naman natin, ang gusto ko lang po nabigyan natin pansin sa ganitong klase ng pag-aaral, kung ang commemoration po ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli, ay inaalaala ng sanlibutan, bagamat hindi siya kilala sa tunay na pamamaraan. Nawa tayo, mas alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon na pag-ibig at paghihirap para sa bawat isa sa atin. Kung may mga sacrifices na ginawa o ginagawa yung mga tao ayon sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang sarili, sincere din sila sa kanilang ginagawa. And yet, alam po natin na malayo sila sa katotohanan. Tayo. Ano po ang mga sacrifices na ating gagawin? Ano po, mga kapatid, ang i-give up natin just for the Lord? Not just on this coming week of the Holy Week, but in our lives. Ano ang mga bagay na isusubok natin sa Panginoon? Kaya makita natin kung paano niya isinuko at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Hinilin ko po ang bawat isa ay tatayo. This might just be an information on the events which happened. Ito po ay paalala sa bawat isa. Kung ano ang mga araw na kanila pong inaalaala. Tinitingnan po natin sa banal na kasulatan, nababasa po natin ito. Again, I say, ano ang mga sacrifices na gagawin natin? Ano ang kapahayagan ng pagmamahal na ipapadama natin at ipapahayag natin sa Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Alam kong may iba't iba tayong mga struggles sa buhay. May iba-iba tayong mga kahinaan sa ating mga sarili. May mga bateng tayong pinaglalabanan na minsan, Lord, hindi ko naman kaya. Sa kanila. Recognize ang sarili. Kung ang Panginoon ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Amen. Ang bawat isa sa atin, kung lubusang mananampalataya sa Kanya, anuman ang kahinaan natin, kaya natin itong mapagtagumpayan sa pamagitan ng tagumpay. Hallelujah! Nakakapitay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo nang siya ay mabuhay mag-uli mula sa mga patay. Hallelujah! Hallelujah! So this Holy Week, and in every day of our lives, what will we
what expression of love, what sacrifices will you give for His glory. Hallelujah! Hallelujah! Nawa, mga kapatid, magkaroon tayo ng isang kaisipan. Nalubusan natin ibibigay ang ating buhay para sa Panginoon. Kayong ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin na wala kahit anong kondisyon siyang hinihingi mula sa bawat isa. Right now, tell what you want to the Lord. Anong mga bagay na dapat mong pagsisihan? Anong mga bagay na dapat mong talikuran? Anong mga bagay na dapat mong ipagsakripisyo para sa Panginoon? Hallelujah! Nawa, hindi natin lubusang dadalhin ang hirap, kundi ang ipapahayag natin, Lord, ginagawa ko ito bilang pagmamahal. Pagmamahal para sa iyo. Sa pananampalatayang ating pinanggalingan, mayroong silang mga pagpapahirap sa kanilang sarili, nagpapalo sila sa kanilang likuran, sa kanilang katawan. Sila ay nagkakaroon ng mismong pagpapako sa krus, literally, just to show their devotion. Hindi ito ang devotion hinihingi ng Diyos sa atin. But let it be a sincere expression of love to our Lord. Hallelujah! 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 Mawit tayo sa Panginoon. Hallelujah! 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 Hayaan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Ay lubusan natin pagpahayan. Hallelujah! May pag-alaala sa Holy Week. Ang iba't ibang denominasyon. Masigit natin mga kapatid ang hini. Ang mensahe ng mga banal na araw na ito. Hallelujah! 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 Lord, I offer my life to you, lifting my hands to you as a blazing Lord, I offer you my life. Lord, I offer
Maraming salamat, Panginoon, na kahit nga po hindi karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kami iyong iniligtas, kami iyong tinatapos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, ay hindi sapat ang salitang pasasalamat, Panginoon, upang ikaw ay aming dakilan sa aming mga buhay. Pero salamat, Panginoon. Salamat po, Lord. Panginoon, aming pong iniaalay sa iyo ang mga buhay. Kaya po, Lord, na maging karapat-dapat, Panginoon, ang bawat gawa namin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Maging kaluguran ito, Panginoon, at kabulihan sa iyo. Gawa lang namin, Panginoon, meron kami mga pagkukunan. Meron kami mga hindi nasusunod sa iyong pagkakaya sa aming pang-araw-araw na buhay. Ngunit salamat sa iyong mercy. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya na itinag-overflow sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Sila papagpala sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa mga pagtuturo mo. Salamat, Lord, sa mga pagsaway. Upang ang bawat isa sa aming Panginoon ay maging sakal sa iyong harapan. Lord, thank you, God. Salamat din, Lord, sa gabi ito, Panginoon, na muli kayanan kong inalaan ang ginawa para sa amin. Kaya ano, Lord, na makapabuhay kang Panginoon na ayon sa iyo. At maibalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay na kayaan sa iyo. Lord, wala po kami magagawa sa aming mga sarili. Pero dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kaya namin gawin ang lahat ng bagay para sa iyo. Kaya ano lang, Lord, natulungan mo bawat isa sa amin dito mo kasi pababayaan. Lord, kaya anong hawakan mo kami, Panginoon, sa aming pinigpoy sa iyo. Lord Jesus, dalangin namin, Panginoon, ang bawat kahinaan ng iyong mga anak ko. Kung mapabigay sa amin ng kalakasan, kung mapapaglabanan natin, Panginoon, ang lahat ng bagay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa mga gawain dito, Panginoon, na patuloy mo po kami tinuturuan kung paano lalakad na papalapit sa iyo. Thank you, Lord, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya nagkukongkod sa bawat isa sa amin, Lord. Thank you, Lord, na lagi kang nandiyan, Panginoon, sa panahon kami ng hindi na ito ang paparaan. Sa panahon kami may karamdaman, Panginoon, Lord, nagbibigay ng kagalingan. Sa panahon na kami may pangangailangan, Panginoon, Lord, salamat sa iyong mayamang provision sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang panihiwa-hiwalay namin sa gabi nito, God. Patuloy mong lukuban yung banal na pag-ibig ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kami lukuban yung banal na lukuban. At hayaan mong baunin namin, Panginoon, sa ating pag-uwi ang yung mga salita na aming napagkakaroon. Lord, patuloy mong iglesia sa bawat isa sa aming Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa pastor. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, na dahil ulit yung pagpapaan sa bawat isa. Ingatan mo siyang lagi, Panginoon, sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At hayaan mo ang pagpapala ay sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ang dinabalik ang papuri, pagsamba, at pagluwalhati sa iyong dakila at